mainit na balita ngayon tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. suportado ang pagkakatalaga kay Senator Francis Escudero bilang bagong Senate President. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo inihayag ang ilang detalye sa kanyang tunay na pagkatao. Alkalde muling iginiit na siya ay tunay na Pilipino. Dalawang dating miyembro ng gabinete ni former President Rodrigo Duterte itinanggi ang umano'y gentleman's agreement sa China. Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sumalang sa Commission on Appointments ngayong araw. Luzon at Visayas Grid muli na namang isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente. At 5 araw na pagdadalamhati sa Iran idineklara sa pagkasawi ni President Raisi. Tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Martes, May 21, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. May bago ng pinuno ng Senado ilang araw bago magsara ang sesyon sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito ay matapos na magbitiw sa pwesto si dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Narito ang report ni Harleen Delgado. Araw bago mag-adjourn ng sesyon sa Biyernes, nanumpa sa Senator Francis Cheese Escudero bilang bagong halal na Senate President. Ito ay matapos magbitiw sa pwesto sa Senator Juan Miguel Zubiri. 14 na senador ang sumuporta kay Escudero, habang 7 naman ang kumampi kay Zubiri. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud. Maraming salamat po muli sa tiwala at nakahanda po akong pagsilbihan kayo sa anumang makakaya natin habang sabay-sabay natin pinagsisilbihan ang bansa at ang sambayan ng Pilipino. Sa kanyang talumpati, iginiit na mambabatas na ginawa nito ang lahat para maging independent ang Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang pagbaba niya sa pwesto dahil umano sa hindi pagsunod sa utos ng nasa makapangyarihan na hindi niya pinangalanan. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. Paliwanag ni Zubiri, matagal na umanong nagsimula ang pag-pressure sa kanya mula pa nang tinutulan nito ang People's Initiative at Charter Change. Nang matanong si Zubiri kung may kinalaman ang Malacanang at investigasyon sa binansagang PIDEA leaks sa kanyang pagbibitiw, sagot ng senador, "Your guess is as good as mine." I don't wanna say it, pero ganun talaga. I've been very loyal to our president. In fairness, we've tried to give him good counsel. Kung sa PI, sinabihan ko po siya na masama po ito para sa ating bansa. Umpisa po ito ng kaguluhan. Di ko alam kung nakinig po siya sa akin o hindi. Sabi ko nga nung sa hearing ni Senator Bato de la Rosa, marami nagalit sa akin sa dalawang panig dahil nga ako po yung naging patas sa dalawang panig. Pero ginawa ko lang pong tungkulin ko bilang Senate President, which is to always keep the committee system strong and independent. Inamin naman ng mambabatas na nagdaramdam siya sa ilang kasamahang binawi ang suporta sa kanya. Medyo masama ang loob ko dahil meron pa mga nagte-text sa akin, "We're with you. Full support po kami. Kami po ay 100% sa iyo." Wala pang isang araw, wala na. Ang hirap talaga maging politiko. Bukod kay Zubiri, bumaba sa pwesto sa Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore at pinalitan siya ni Senator Jinggoy Estrada, habang nanumpa naman bilang bagong Senate Majority Leader si Senator Francis Tolentino, kapalit ni Senator Joel Villanueva. Nagbitiw din sa pwesto sa Senator JV Ejercito bilang Senate Deputy Majority Leader. Pag-uusapan pa rin na Zubiri at 7 sa kanyang mga kasamahan kung sa majority o minority block sasama. Samantala, inanunsyo naman ni Senate President Escudero na pansamantala
pansamantala na munang ihihinto ang deliberasyon sa charter change o CHA. Nakatakda sana magkaroon ng regional consultations ng Senado sa Cebu at Cagayan de Oro ngayong linggo. Kilala si Escudero na tutol sa panukalang amyenda sa saligang batas. We will not hold any such hearings outside of Metro Manila or even inside the Senate. And we will formally make known our decision as a group and as a Senate with respect to this. Pag-uusapan pa anya ni Escudero kung ano-anong priority bills ang ihahabol na maipasa sa huling sesyon ng Senado sa Miyerkules, May 22. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong talagang Senate President na si Chis Escudero. Sa ex-post ng Pangulo, sinabi nito na tiwala siya na sa ilalim ng pamumuno ni Senator Escudero ay patuloy na uunahin ng Senado ang mga panukalang batas na nakaagapay sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. Pinuri din ng Pangulo ang naging panunungkulan ni Senator Migs Zubiri bilang Senate President. Kasalukuyang isinasagawa ngayong ang Indo-Pacific Business Forum sa Taguig City kung saan nagsilbing panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito, hinikayat ng Pangulo ang mga dayuhang negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano-ano ang mga ipiniresinta ni Pangulong Marcos sa Indo-Pacific businessmen para mahikayat silang mamuhunan dito sa Pilipinas? Yes, Ella, inisa-isa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga reformang ipinatupad ng kanyang administrasyon upang mapaluwag ang pagnenegosyo sa bansa lalo na ng mga dayuhan. Kabilang na dito ang amyenda sa Renewable Energy Act kung saan pinapayagan na ang 100% ownership ng mga dayuhan. Ayon sa Pangulo, tinatarget ng pamahalaan na maitaas ang share ng renewable energy sa power generation mix mula 22% hanggang sa 50% sa taong 2040. Nakatutukan niya ang bansa sa pagpapaunlad ng industriya sa electronics, semiconductors at critical minerals at nais ni PBBM na makahikayat ng mga mamumuhunan na lilikha ng maraming trabaho. Naniniwala rin si Pangulong Marcos na malaki ang maiaambag ng Indo-Pacific investors sa mga maliliit na negosyo, micro, small and medium enterprises o MSMEs na mapalakas o mapalawig pa ang pagnenegosyo. Binanggit rin ni PBBM ang potensyal ng Pilipinas sa IT-BPM at maging ang Maharlika Investment Fund o MIF. Ang 6th Indo-Pacific Business Forum ay inorganisa ng United States Trade and Development Agency o USTDA sa pakikipagtulungan ng pamahalaang Pilipinas at Estados Unidos. Mahigit 500 business leaders, project developers, government officials, industry experts at iba pang stakeholders ang dumalo sa pagtitipon. Sentro ng pagtalakay ngayon sa forum ang ukol sa clean energy, digital transformation, supply chain resilience, infrastructure at emerging technologies. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Namahagi ng tulong at titulo ng lupa ng mga magsasaka si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Eastern Visayas. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang matulungan at maiangat ang buhay ng mga magsasaka na benepisyaryo ng lupang agraryo. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipamahagi na ang lahat ng titulo ng lupa sa mga magsasaka na benepisyaryo ng lupang agraryo. Ito ang inihayag ng Pangulo sa distribusyon ng land titles at iba pang tulong sa mga magsasaka sa Tacloban City. Ayon sa Pangulo, ngayong taon nakapamahagi na ang Department of Agrarian Reform o DAR ng mahigit 15,000 hektarya ng lupa sa mahigit 9,000 benepisyaryo sa buong bansa. Nais ni PBBM na makapagbigay ng 23,000 na hektarya ng lupa bago matapos ang taon. Tiniyak rin niya na bukod sa pamamahagi ng lupa, maglalaan rin ang pamahalaan ng tulong para sa mga magsasaka. Gagawin po natin ito sa pamamagitan ng pagbigay ng access na tinatawag para sa mga pautang, pamamahagi ng mga farm equipment at pagpapatayo pati na ng farm-to-market road na sinimulan na natin dito sa Region 8. Kinikilala ni Pangulong Marcos ang mahalagang ambag ng mga magsasaka sa ekonomiya, kaya nais rin ng gobyerno na maiangat ang buhay ng mga nasa sektor ng agrikultura.
Ang mga ito ay hindi lamang para sa pagpataas sa inyong ani. Ito rin ay naglalayong paghusayin ang kalidad ng inyong buhay. Kahapon, umabot sa 5,438 land titles ang naipamahagi sa agrarian reform beneficiaries sa Region 7 o Eastern Visayas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magsisimula na ang Department of Social Welfare and Development sa paggamit ng e-wallets para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps recipients. Naniniwala ang DSWD na ang paggamit ng e-wallets ay higit na magiging madali sa mga benepisyaryo na naninirahan sa geographically isolated and disadvantaged na lugar kaysa kung pupunta pa sa mga ATM sa bayan. Narito ang report ni Jed Naresina. Inuunti-unti na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ilipat sa e-wallet ang mga transaksyon ng ipinamamahaging ayuda ayon kay Secretary Rex Gatchalian. Sisimulan natin yan sa 4Ps kung saan pwede nang sa e-wallet like GCash makuha ang kanilang grants, and later on, imamigrate rin natin sa iba pang programa ng DSWD. Kasama ito sa digitalisasyon na nais ipatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa iba't ibang transaksyon ng pamahalaan. Gusto natin, ang layunin natin, ang instruction ng ating mahal na Pangulo, mabawasan na yung mano-mano na pagbigay ng ayuda. Layo nitong mabawasan ang mano-manong pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Paliwanag ni Secretary Gatchalian, mas magiging madali para sa mga benepisyaryo ang pagkuha ng ayuda sa ganitong paraan. So ngayon, ang permahan natin sa Globe ay pinagtitibay ang relasyon ng DSWD at Globe para maging mas madali sa ating mga mamamayan ang pagkuha ng kanilang mga ayuda. Nangangamba naman ang senior citizen na si Ernesto Arabago sa gagawing digitalisasyon sa pamamahagi ng ayuda. Aniya hindi siya marunong sa online kaya nais niya na mano-mano pa rin kumuha ng pera sa bangko. Wala naman akong cellphone. Saka hindi ako marunong mag-cellphone. Sa land bank na lang. Meron kaming ATM. Ganito rin ang pangamba ni Ginaline Valderramos sa kanyang mga kasamahan na walang magagamit na cellphone kung sakaling ililipat ng tuluyan ang kanilang natatanggap sa mga e-wallet. Kaya lang yung mga iba kong member ay wala naman silang mga cellphone kasi mahihirap lang din naman. Ayun ang hassle sa mga ibang member na walang cellphone. Ngunit ayon kay Secretary Gatchalian, tuloy-tuloy ang hakbang ng gobyerno para maturuan ang mga kababayan nating hindi pa marunong sa online. Lahat na part yan ng digital financial literacy na nagaganap ngayon. Nagro-roadshow na kami kasama ng Globe and Smart. Umiikot kami sa mga 4Ps beneficiaries natin, lalong-lalo na yun sa malalayong mga lupalop, yung mga GIDA areas, geographically isolated and disadvantaged areas, para maturuan nga sila. Dagdag ni Gatchalian na isa sa tinitingnan nilang sunod na hakbang ay ang posibleng pagbibigay ng mga gadget sa mga benepisyaryo ng 4Ps upang sila ay mayroong magamit. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaari nang matanggap ng mga healthcare worker ang lahat ng kanilang nabinbing health emergency allowance na pinagtrabahuan noong COVID-19 pandemic. Sa pahayag ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman, nangako ito na mababayaran lahat at kung hindi kakayanin ngayong taon ay hanggang 2025. Ayon sa opisyal, naibigay na sa DOH ang nasa 73.261 billion pesos para sa health emergency allowance mula noong 2021 hanggang 2023. Nasa 27.7 billion pesos pa ang kailangang pondo ng pamahalaan para sa hindi pa nababayarang emergency allowance. 2.3 billion pesos nito ay magagaling sa unprogrammed appropriation. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na walang mga Filipino OFWs ang nasaktan mula sa marahas na pagsabog ng Mount Ibu sa isla ng Halmahera noong May 18. Ayon sa Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation ng Indonesia, ang bulkan ay nagbuga ng abo
na may taas na 4 na kilometro. Samantala, itinaas naman ng State Volcanology Agency Volcanological Survey of Indonesia sa highest alert level ng Mount Ibu noong May 16 matapos ang mga pagsabog ngayong buwan. Tinatayang humigit kumulang 550 ang mga kababayan natin ang naninirahan sa nasabing lugar. Nakauwi na kahapon ang 9 na Pilipinong biktima ng recruitment scam. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, dumating ang 8 sa mga ito sa bansa noong May 18 mula sa Thailand. Habang ang isa pang biktima mula sa Laos ay nakauwi na noong May 16, 2024. Ayon sa mga biktima, customer service representative ang pinasukan nilang trabaho. Ngunit sapilitan silang inilipat sa Myanmar para maging lab scammers. Wala din silang natanggap sa ipinangako na sweldo sa kanila. Babala ni Tansingco, huwag basta-basta sumang-ayon sa mga iligal na alok na trabaho na dala ng mga sindikato. Bumaba ang bilang ng flood-prone area sa Metro Manila ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Ito ay sa kabila ng malalakas na pag-ulan na nararanasan sa rehiyon. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Patuloy na tumataas ang kapasidad ng 71 pumping stations sa iba't ibang lugar sa National Capital Region na nakatutulong laban sa pagbaha. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Romando Don Artes, isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi na binabaha ang ilang lugar sa rehiyon. So far, nakapag-identify tayo ng 80 flood-prone areas dito sa Metro Manila. Well, nabawasan na siya actually. Dati mas marami ito. But because of the intervention nga po ng ating DPWH, MMDA at mga local government units, substantially nabawasan na ito. Paliwanag pa ng MMDA, isa sa mga pangunahing pa ring dahilan ng pagbaha ay ang mga basura. Kaya muling nanawagan ang ahensya sa publiko na itapon ang mga basura sa tamang tapunan nito. Ano ba po ang dahilan nitong mga pagbabaha sa lugar na ito? One, kalimitan ito mababang lugar. So yung mga tubig na galing sa iba't ibang lugar, dito bumababa. Unfortunately, yung pong mga drainage system dito medyo maliit. Hindi na kayang i-accommodate yung volume ng tubig. Pangalawa, nababarahan pa ito ng mga basura. Kaya nagkakaroon ng flash flood. Nakatakdang makipagpulong ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at iba pang ahensya upang pag-usapan ang ilan pang plano upang lalo pang maiwasan ang mga pagbaha. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling makararanas ng manipis na power supply ang Luzon Grid ngayong araw. Sa advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magsisimula ang yellow alert mamayang 1:00 hanggang 4:00 ng hapon at maulit ng 7:00 hanggang 10:00 ng gabi. Samantala, isa sa ilalim rin mamaya sa yellow alert ang Visayas Grid. Iiral ito mula naman 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Gayun din mamayang 6:00 hanggang 9:00 ng gabi. Pinapayuhan ng publiko na magtipid sa konsumo ng kuryente upang maiwasan ang pagkakaroon ng brownout. Nag-deploy kahapon ang Philippine Coast Guard o PCG ng mahigit 100 nilang tauhan sa 6 na rehiyon sa bansa. Partikular na sa mga may naitatalang maraming kaso ng maritime incident. Narito ang report ni Dante Amento. 6 na lugar o rehiyon sa bansa ang tinukoy ng Philippine Coast Guard o PCG bilang critical. Ito ang Central Luzon, Southern Tagalog, Central Visayas, Western Visayas, Northern Mindanao at Southwestern Mindanao o Zamboanga Peninsula Region. We have identified these 6 critical districts first so that we could augment and intensify our fight against human trafficking, drug smuggling, arms smuggling, and other
maritime infringement inside the territorial jurisdiction of our municipalities in the area. Paliwanag ni Vice Admiral Robert Patrimonio, Commander ng Maritime Security Law Enforcement Group o MARSLEG. Ito ay dahil sa mataas na bilang ng mga sasakyang pandagat at maritime security incident sa mga nabanggit na lugar. Mataas ang volume ng maritime traffic. So since if maritime traffic is high, so there are possibility of incidents that will be performed by unscrupulous people. Kaya naman upang mapalakas ang pagpapatupad ng maritime law, rules at seguridad laban sa human trafficking, illegal fishing at iba pa, nag-deploy ng 110 tauhan ang PCG sa mga nabanggit na kritikal na lugar kahapon. Dala ng mga ito ang mga makabagong kagamitan tulad ng drones, handheld radios at K9 para magamit sa kanilang trabaho. Samantala, wala namang idineploy na PCG personnel sa bahagi ng West Philippine Sea. Paliwanag ng PCG ang pinagtutuunan kasi nila ang mga isyong lokal o domestic. Minsan because na we are concentrating dun sa labas, nakakalimutan natin sa loob. Now we are cleansing inside para mas mapaigting natin ang drive natin to ensure a smooth flow of maritime economics in our country. Sa mga susunod na araw ay naasahang madadagdagan pa ang idineploy ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard upang lalong mapalalakas ang pagsugpo sa mga iligal na gawain sa mga karagatang sakop ng bansa. Now we are intensifying deployment of our assets, different units of the Maritime Security Law Enforcement Command. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para sa government agencies, walang gentleman's agreement ang Pilipinas at China kaugnay ng West Philippine Sea. Ginawa ang pahayag sa pagdinig ng Joint House Panels kaugnay ng issue. Samantala, inilabas ng Kamara ang show cause order laban sa ilan dating kalihim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng Kamara. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Para sa mga kasalukuyang opisyal ng Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, National Security Council at Department of Justice, non-existent ang umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Wala silang impormasyon o tala kaugnay nito. Ginawa ng mga ito ang pahayag sa pagdinig ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea kaugnay ng issue. Nauna nang ipinahayag ng dating Pangulong Duterte na status quo ang natatandaan nitong pinag-usapan nila ni President Xi upang maiwasan ang pagtindi ng tensyon sa pinagtatalo ng teritoryo. The DFA reiterates its firm position that the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its exclusive economic zone and continental shelf, including on the Ayungin Shoal. However, it is with utmost regret that the current DND and its official cannot provide you with adequate understanding or substantial explanation on this matter because we are not privy to any gentleman's agreement with China. We also do not have any record in our possession detailing or potentially showing the contours of a deal. The NSA has already made it clear that he is not aware, nor was he part of such alleged agreement entered into by the Philippine government. During that time, in 2016, he was still the commanding general of the Philippine Army, and he was not part of the Philippine delegation during a visit to China. Itinanggi rin ng umano'y kasunduan maging ng dating tagapanguna sa Philippine Coast Guard. We have not heard of any gentleman's agreement between the two presidents. Otherwise, it could have been cascaded down to us as the forefront agency in our quest towards protecting our sovereignty and sovereign rights. Ang kasalukuyang commandant ng Philippine Coast Guard umapela naman sa mga kongresista na tapusin na ang pagdinig sa lalong madaling panahon dahil para sa kanya may hindi mabuting bunga ito para sa publiko. We appeal that this hearing be concluded as soon as possible time as this has the potential to divide our people and this has the potential to confuse us on the ground. It is just an appeal, Your Honor.
Subalit magkakaiba naman ang posisyon ng mga mambabatas sa usaping ito. But I have already stated my position before na there is no need for us to conduct a committee hearing because I think the better position for our government to do, and the President has already done that. There is no agreement, and if there is such an agreement, tapos na. I think that is the best position for us. The fact, if it is proven na nagkaroon ng gentleman's agreement, whether it is rescinded or not, whether it is valid or not, it speaks volumes of our foreign policy. That if it is proven that there was that agreement, shouldn't there be accountability, Mr. Chair? Because that would be, betrayal of the Constitution. Samantala, hindi sinipot ng ilang inaniyahang miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte ang pagdinig. Wala ring paliwanag ang top security officials ng Duterte administration kung bakit hindi sila nakadalo sa House hearing, maliban kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea na nagpadala ng kinatawan dahil may prior commitment. Bunsod nito, naglabas na ng show cause order ang House panels upang pagpaliwanagin sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at National Security Advisor Hermogenes Esperon. Muli rin silang inimbitahan sa ikalawang pagdinig ng pinagsanib na komite na nakatakda ngayong araw. So nagtataka ako kung ano yung dapat na kanilang iwasan sapagkat sila ang nakakaalam kung meron ba talaga, kung meron ba talaga na gentleman's agreement, pangalawa kung ano yung napapasaloob dito. So mas maganda, Mr. Chair, na talagang sila mismo ay magpunta upang linawin kung ano yung kanilang nalalaman. Bagaman iminungkahi ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na imbitahan si dating Pangulong Duterte sa pagdinig, hindi ito pinagtibay ng dalawang House committees. Isang mambabatas din ang nais-imbitahan ang mga tagapagsalita ng dating Administrasyong Duterte na sina Attorney Harry Roque at Salvador Panelo, subalit hindi rin ito inaksyonan ng joint panels. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumalo sa pagdinig ng Kamara ang dating Executive Secretary na si Salvador Medialdea at former Defense Secretary Delfin Lorenzana kaugnay ng umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Itinanggi ng mga ito ang pagkakaroon ng kontrobersyal na deal. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang update kay Rosa Licoz live. Rosalie, ano yung detalye nitong pahayag ng dalawang dating cabinet members ng Duterte administration? Una humingi ng paumanhin sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea at former Defense Secretary Delfin Lorenzana sa House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea dahil hindi nakadalo sa unang pagdinig kahapon bunsod ng prior commitments. Kasunod nito, itinanggi ng dalawang dating cabinet members ng Duterte administration na nagkaroon ng gentleman's agreement ang dating punong ehekutibo at si Chinese President Xi Jinping sa West Philippine Sea. Humabol din sa pagdinig si dating National Security Advisor Hermogenes Esperon at ganito rin ang kanyang naging pahayag. Ayon kay dating E.S. Medialdea, bilang isang abogado, alam ni dating Pangulong Duterte na hindi dapat magpadalos-dalos sa pagkakaroon ng anumang kasunduan sa China na may kaugnayan sa ating sovereign rights. Gayunman, ang naging usapan anya sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi ay yung status quo sa Ayungin Shoal. Partikular na yung pagpapatuloy ng delivery ng food supply sa BRP Sierra Madre, ang barkong sinadsad sa Ayungin Shoal para magsilbing tirahan ng mga sundalo para bantayan ang ating teritoryo. Batay pa kay Medialdea, ipinagpatuloy lang ng dating administrasyon ang pulisiya ng Aquino administration sa ilalim ng dating Defense Secretary Volter Gasmin. Partikular na yung hindi pagre-repair sa BRP Sierra Madre. Batay naman kay dating Defense Chief Lorenzana, taong 2021 na magsagawa ng slight repair sa BRP Sierra Madre, partikular na sa tinutulugan ng mga sundalo sa barko. Samantala, nagpadala na rin ng imbitasyon ang Joint House panels para dumalo sa pagdinig kina dating Presidential Spokesperson Harry Roque at dating Defense Secretary Gasmin. Kaya Attorney Roque nanggaling yung issue ng gentleman's agreement sa West Philippine Sea at subalit iba ito doon sa sinasabing gentleman's agreement ng Chinese Embassy sa Manila.
Sa kasalukuyan, nasa isang executive session na ang Joint House Panels ng National Security and Defense at West Philippine Sea. Kaugnay ng iba pang tanong ng mga kongresista sa mga resource person na maaaring may issue o kaugnayan sa ating national security. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inilabas ng Philippine Coast Guard ang mga larawan na nagpapakita ng pagkasira at pagkaubos ng likas na yaman sa Scarborough Shoal dahil sa mga Chino. Hinamon naman ang National Task Force for the West Philippine Sea ang China na payagan ng isang international inquiry o third party para siyasatin ang pinsala sa Bajo de Masinloc. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Ipinakita ng Philippine Coast Guard ang mga larawan ng aktibidad ng mga mangingisdang Chino sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kita ang malawakang pag-harvest ng giant clams o taklobo noong 2016 ng mga mangingisda na pinaniniwala ang mga miyembro ng Chinese Maritime Militia. Sa isa pang larawan, makikita ang isang lumubog na service boat na pinabayaan na lamang makasira sa kalikasan. Isang malaking stingray din ang nakitang isinasakay sa malaking bangka. Dalawang pawikan na nakuhanan ng larawan na nahuli subalit pagkalipas ng 2 araw, nakitang patay na ang isa. Maging ang pufferfish na ito ay hindi nila pinatawad. Nang wala nang makuhang giant clam, makikitang kinayod nila ang seabed ng shoal at pati maliliit na shells kinuha na rin. May mga larawan din ng nakatambak na giant clams at mga pinapatuyong pufferfish. Ayon sa PCG, simula noong 2016, nang lumabas ang ruling ng The Hague na pagreserba at pagprotekta sa mga giant clams at coral reef sa West Philippine Sea, lalo na sa Scarborough Shoal, ay patuloy na inabuso at sinira ng mga mangingisdang Chino ang bahura at kinukonsinti naman nito ng China. So nakakalungkot po na many years after the finding of the 2016 arbitral ruling, wala nagbago. No, sinisira pa rin ng Chinese fishermen and by extension, tolerated by the Chinese government, the environmental destruction in many parts of the South China Sea, West Philippine Sea, and in particular, Bajo de Masinloc. Hinamon ng National Task Force West Philippine Sea ang China na patunayan na hindi sila ang nasa likod nito sa pamamagitan ng pagpayag na kumuha ng third party o sumailalim sa international scrutiny ang Bajo de Masinloc upang matukoy ang tunay na kalagayan ng shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nakakaalarma at nakakabahala ang sitwasyon ng bahura dahil sa pagkaubos ng mga giant clams at iba pang likas na yaman doon. So that is our challenge to China. If it considers itself as a protector of the environment, they should open up Bajo de Masinloc to international observers, let third party, not necessarily the Philippine Coast Guard, not even Philippine groups, because sasabihin na naman nila, gaya nung sinabi nila sa ginagawa ng ibang mga civilian groups, that these are all part and parcel of Philippine propaganda. So we can ask third-party groups, environmental groups, or any other group to do a fact-finding mission. Gagamitin ang mga video at mga larawan sa pagsasampa ng kaso laban sa China. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isiniwalat na ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang katotohanan sa likod ng kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang Facebook post, inamin ng alkalde na isa siyang love child ng kanyang amang Chinese sa isang dating kasambahay. Ayon kay Mayor Guo, napilitan na siyang sabihin ang itinatagong detaling ito sa kanyang personal na buhay upang maalis ang mga pagdududa sa kanyang totoong pagkakakilanlan. Ito rin umano ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang sagutin ang ilang tanong sa Senate hearing gaya ng kanyang educational background. Aniya, itinago siya ng kanyang ama sa kanilang farm kaya hindi siya pinag-aral sa isang tradisyonal na eskwelahan at sa halip ay pinaturuan na lang sa isang tutor. Muli rin niyang iginiit na hindi siya protektor ng pogo sa kanilang bayan.
Ang alam din umano niya ay lehitimo ang operasyon nito dahil wala naman silang natatanggap na mga reklamo at mayroon din namang tanggapan ang PAGCOR sa kanilang lugar na siyang nagmo-monitor ng aktibidad ng kumpanya. Sa huli, binigyan din ni Mayor Guo na isa siyang Filipino citizen at Philippine passport holder, kaya malinaw aniya na isa siyang tunay na Pilipino. Bukas ang Department of the Interior and Local Government sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga local government executives ng Tarlac na may kinalaman sa pagpasok ng POGO sa lugar. Ang naturang POGO Hub ang ni-raid ng mga otoridad dahil sa pag-ooperate ng illegal na gawain gaya ng human trafficking. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye nitong sinasabi ng DILG na posibilidad ng pagsasampa ng reklamo laban sa mga dating local officials ng Tarlac? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi nga isinasabi ng Department of Interior and Local Government ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga dating opisyal ng Tarlac. Kasunod ng pagpasok ng Umano'y POGO Hub na iuugnay naman kay Banban Mayor Alex Guo. Ito ang inihayag ni DILG Secretary Benhar Abalos. Kasunod naman ang pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na dapat na managot ang mga dating opisyal ng lalawigan maging ang naging Chief of Police ng bayan kung bakit napayagan ang pag-ooperate ng POGO sa lugar. Gayunman sinabi din ni Secretary Abalos na limitado lamang ang kapangyarihan ng DILG sa pagkastigo sa mga lokal na opisyal. Wala ani na silang kapangyarihan para suspindihin o alisin sa pwesto ang mga ito. Tanging ang ombudsman lamang aniya ang makakagawa niyan. Ang kaya lamang aniya ang gawin ng DILG ay mag-imbestiga at isumite ang resulta nito sa ombudsman. Kaya naman, Ella, bumuo nga ng 7-man task force o 7-man team ang DILG sa pakikipag-ugnayan na rin sa Office of the Solicitor General at iba pang ahensya ng pamahalaan na nag-iimbestiga sa pagkakaugnay ni Mayor Guo gayon din sa citizenship nito. Una nang inirekomenda ng DILG sa ombudsman na suspendihin si Mayor Guo habang gumugulong ang investigasyon laban dito. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Inaasahang ilalabas ng Kamara ang hatol kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez kaugnay ng ethics complaint na inihain laban sa mambabatas ni Tagum City Mayor Ray Uy bago matapos ang sesyon ng Kongreso. Ngayong araw, pagdedebatihan na sa House Committee on Ethics and Privileges ang igagawad na penalty laban sa mambabatas. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Tapos nang tumanggap ng ebidensya ang House Committee on Ethics and Privileges kaugnay ng inihaing reklamo ni Tagum City Mayor Ray Uy laban kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. 5 testigo ang ipresenta ng panig ng alkalde sa House Committee. Ngayong araw naman, muling magko-convene ang komite upang talakayin ang committee report kabilang na ang irerekomendang penalty laban kay Representative Alvarez. At bukas sa uling plenary session ng Kamara, inaasahang pagtitibayin ito ng mga kongresista. Nareklamo ang mambabatas kaugnay ng mga kontrobersyal nitong pahayag sa isang rally sa Tagum City. Kabilang na ang paghikayat nito sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa polisiya nito sa West Philippine Sea. And based on the timetable, of course, we can always approve that committee report by tomorrow and have it submitted to the Committee on Rules so that by Wednesday we can include this in the calendar of business for the Wednesday session. Ayon sa House Committee on Ethics and Privileges Vice Chairperson, Representative Bongalon, isa sa 6 na posibleng sanctions ang maaaring ipataw kay Representative Alvarez. As found in the rules, we have 6 penalties or sanctions that we can impose. No? First is the admonition, reprimand, censure, of course, suspension for not more than 60 days, and of course, expulsion from the House membership, or the last is the any penalty that the committee may recommend insofar as the case is concerned.
Batay naman kay Congressman Bongalon, naging mabilis at maayos ang proseso ng pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges dahil sa pakikiisa ng kampo ng complainant at ng respondent. Bukod dito, nagkasundo rin sa uli ang magkabilang panig. And maganda pa ho dito because at the end of the hearing, nagkamay po si Congressman Alvarez at si Mayor Uy. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing pinabulaanan ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. ang mga alegasyon na siya umano ang humarang sa munay napurnadang operasyon ng PIDEA laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang kilalang individual. Samantala, 2 resource persons naman ang ipinakulong sa Senado. Narito ang ulat ni Herlin Delgado. Palagay mo sa motibo niya, bakit para tumistigo, tinawid ka nagbigay ng instruction na patigilin ng investigasyon sa nasabing drug case noong 2012. What do you think is his motive, Mr. Attorney Ochoa? I have absolutely no idea, sir. Walang ideya si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kung bakit siya nakakaladkad sa issue ng PIDEA leaks sa kanyang pagharap sa ika-4 na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Itinanggi niya ang mga paratang kaugnay ng umano'y nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ibang personalidad sa iligal na droga. Si Ochoa ang itinuturo ni dating PIDEA agent Jonathan Morales na umano'y nag-utos kay dating PIDEA Deputy Director General Carlos Gadapan na huwag ituloy ang operasyon na siyang laman ng umano'y authority to operate at pre-operation report noong 2012. Ayon kay Ochoa, hindi niya kilala si Gadapan maging si Morales at hindi niya alam ang motibo nito sa pagdawit sa kanya sa issue. Hindi rin umano niya kailanman nakita ang umano'y nag-leak na PIDEA documents. Mr. Morales claimed that you commanded ASIC Gadapan and the PIDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Kinumpirma naman ni Ochoa na dati niyang partner si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang law firm na kanilang itinatag noong 2006. Ngunit umalis din umuna siya rito nang ma-appoint bilang Executive Secretary ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2010. Ito naman ay insinuations lang na kaya daw nagkaroon ka ng interest na ipahinto yung operations because you were influenced by your partner in the law firm. Oh, that is not true, Your Honor. Ipinakulong naman sa Senado si Morales matapos magmosyon sa Senator Jinggoy Estrada na isight siya in contempt. Ito'y matapos muling maungkat ang umano'y pagsisinungaling nito sa personal data sheet kaugnay ng pagkakadismiss niya sa Philippine National Police bago pumasok sa PIDEA. Na-drop ka na from the role sa PNP and still you answered no in the negative. Why was that? Your Honor, ano, hindi yan yung official na isinabit ko doon sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Huwag mo nang subukan na isight kita yung contempt, ha. Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committee to. Huwag mo subukan. Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Eh, sino naglagay ng no? Multo? PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair, yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There is a motion for continuously lying before this committee.
Ipinakulong din si Eric Picoy Santiago na dating police inspector ng National Police Commission na kasama sa CCTV video na nagsabing mapapatay umano si Morales kapag hindi ito tumahimik. Sinabi noong nakaraang pagdinig ni Santiago na gawa-gawa lamang umano ang mga sinabi niya sa video para maimbitahan sa Senado at magpakita ng umano'y ebidensya. Hindi ko po ina-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yon? Na mangloko ka lang? Depende po sir yan sa taong nakikinig sir. Ang akin po... You are lying! Come again sir? You are lying! Opinion niyan sir, sa akin po naman yung totoo lang. Dahil walang tumutol na naigang contempt ruling ng komite laban kina Morales at Santiago, ipinag-utos si Senator Ronald Bato de la Rosa na ikulong ang dalawa sa magkahiwalay na kwarto dito sa Senado. Nagsalita naman via video conference ang ipinasapina na si James Kumar matapos ma-confine sa ospital dahil sa stroke. For the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po dahil tinadrag po yung pangalan ko sa bagay na wala po ko alam at wala akong kinalaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit, ganun po. Na-stroke na ho lahat dahil dito. Hindi na ho tama ito. Tumanggi na si Senator de la Rosa na questioning si Kumar dahil sa kalagayan nito at hihintayin na lamang gumaling ito para humarap ng pisikal sa ikalimang pagdinig. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap ngayong araw sa makapangyarihang Commission on Appointments si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Dito, inilahad ng kalihim ang ilang naging accomplishments ng ahensya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mula sa Senado, nagbabalik si Harleen Delgado live. Harleen, ano-ano yung mga nabanggit ni Secretary Kakdak at ano pa yung mga napag-usapan sa pagsalang niya sa Commission on Appointments? Aga sa kanyang pagsalang sa Commission on Appointments o CA ngayong umaga, ibinahagi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na 8 illegal recruitment establishments na ang naipasara ngayong 2024, habang 15 naman ang naging criminal conviction sa illegal recruitment noong nakaraang taon. Umabot rin anya sa 85% ang fill-up rate ng OFW Hospital at nangakong tatapusin ang recruitment process para sa mga tauhan nito sa buwan ng Hulyo. Gagamitin din ang nasa 2.8 billion pesos na action fund bilang tulong sa mga overseas Filipino worker o OFW at kani-kanilang mga pamilya. I vow to stay true to the DMW's mandate to be the primary agency for the welfare and protection of our OFWs. Our OFWs are living, dynamic, modern-day heroes who need the passion and dedication to service of the men and women of our department, who need empathy and a shoulder to cry on, and who literally and figuratively need shelter. Ngunit 2 individual ang nagpahayag ng pagtutol sa kumpirmasyon ni Kakdak. Ano po ang naging partisipasyon nyo sa mga lumalalang problema sa Kuwait at sa Oman at sa Saudi Arabia na napakarami na pong mga distressed OFW na ayon po sa inyo kanina ay natutugunan naman po. Pero bakit po kami mga OFW advocates ay patuloy pa rin pong nakakatanggap ng mga reklamo? Ang mga Pilipinong OFW sa Russia ay humigit kumulang sa 15,000. Ang karamihan sa kanila ay expired ng visa at walang mga kaukulang dokumento na dapat ito ay natututukan at sila ay dapat naasikaso. Isa-isang sinagot ni Kakdak ang mga hinaing kung saan mariin din itong pinabulaanan ang alegasyong nagmamay-ari siya ng dummy recruitment agencies. Nagpahayag naman ng suporta ang ilang mambabatas sa pagkakatalaga kay Kakdak. Aga sa ngayon na sinuspende na muna yung pagdinig para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment ni Secretary Kakdak. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado. Kasalukuyang isinasagawa ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ang end-to-end demonstrations ng mga bagong automated counting machines o ACM ng South Korean firm na Miru. Mula sa Makati City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang latest sa isinasagawan demo niyang mga automated counting machines ng Miru? Magandang tanghali, Ella. Isinagawa nga kanina ng Commission on Elections o COMELEC ang end-to-end demonstration ng mga bagong makina
o automated counting machines na gagamitin sa 2025 midterm elections. Ito yung customized machines ng COMELEC. Ibig sabihin, Ella, batay ito sa requirement ng COMELEC ang pagkakagawa doon sa mga makina. Kahapon ay dumating ang 20 inisyal na mga makina mula sa South Korea na gawa ng Miro, ang bagong technology provider ng COMELEC. Ipinaliwanag ng COMELEC kanina kung papaano gumagana ang makina sa mga kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Nasa 110,000 na mga makina ang inaasahang gagawin ng Miro para sa halalan. Bahagi pa rin ito, Ella, ng transparency effort ng COMELEC na lahat ng stakeholders ay malalaman kung ano ang bagong features ng ACM. Inihayag din ng COMELEC sa KBP na sa 2025 elections ay target na nilang makapagsagawa ng unang internet voting para sa ating mga kababayan abroad. Sa ngayon, Ella, so far natapos na yung demonstration at naging maayos naman. Wala namang problema doon sa kanilang ginagawang testing o pag-test sa mga makina ng Miro. Ella? Maraming salamat, Dante Amento. Naabot na ng Commission on Elections ang target nilang 3 milyong bagong botante para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC's Chairperson George Erwin Garcia, umabot na kahapon sa 3,020,999 ang newly registered voters. Karamihan sa mga ito ay mula sa Metro Manila. Samantala, mayroon namang nasa 4.2 million registrants ang made-deactivate na dahil sa kabiguang bumoto ng 2 magkasunod na eleksyon. Muli namang hinikayat ng poll body ang publiko na magparehistro ng maaga at huwag nang hintayin pa ang September 30, 2024 deadline. Na-delay ang ilang flights sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa nangyaring aberya sa air traffic management system. Base sa advisory na inilabas kahapon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, may natukoy umanong potential problem sa ATMS habang nagsasagawa sila ng regular monitoring. Dahil dito, minabuti ng CAAP na magpatupad ng longer separation o mas malaking agwat sa schedule ng departing flights na makakaapekto rin sa air traffic. Batay sa huling update ng Manila International Airport Authority o MIAA, aabot sa nasa mahigit 50 flights ang naantala kahapon bunsod ng aberya kung saan nasa 9,000 mga pasahero ang naapektuhan. Deklara ni Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang 5 araw na pagdadalamhati kasunod ng pagkasawi ni President Ibrahim Raisi. Nasawi si Raisi sa isang helicopter crash sa isang bulubunduking lugar sa northwestern Iran kasama si Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian. 63 years old si Raisi na dating tinitingnang potensyal na hahalili sa Supreme Leader. Batay sa state media, sa June 28 isasagawa ang eleksyon para mailuklok ang isang bagong presidente. Kinondena ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang prosecutor ng International Criminal Court dahil sa bantang arrest warrant bunsod ng umano'y war crime sa Gaza War. Tinuligsan nito ang anyay paghanay sa Democratic Israel bilang mass murderer. Sinang-ayunan naman ni US President Joe Biden ang pahayag ni Netanyahu at iginiit na hindi magkatulad ang Israel at Hamas. Ipinahayag ni ICC Chief Prosecutor Karim Khan na may batayan upang paniwalaang may criminal responsibility si Netanyahu at Defense Minister nito sa umunoy war crimes at crimes against humanity sa Gaza. Samantala, nais din ng ICC na maglabas ng warrant laban sa leader ng Hamas bunsod ng war crimes. Mahigit 60 taon ang hinintay ni Ed White upang matupad ang pangarap na makarating sa space. Noong 1961, napili ng nooy US President John F. Kennedy bilang kauna-unahang black astronaut candidate ng bansa. Gayunman, hindi siya kinuha ng NASA para sa isang misyon at hindi nagkaroon ng tsansang makapaglakbay sa kalawakan. Sumalit nitong linggo, May 19,
Ang 90-year-old na si Dwight ang pinakamatandang tao na nakarating sa space. Sa pamamagitan ito ng Blue Origin spacecraft na naglalakbay o na naglakbay sa space sa loob ng 10 minutong flight kasama ang 5 iba pang pasahero. Inianunsyo na ng Wish 1075 ang araw ng unveiling ng iconic Wish Bus sa South Korea. Isasagawa ang unveiling sa darating na June 9, 2024 sa Busan Eurasia Platform Outdoor Plaza sa Busan, South Korea. Kalinsabay nito ang pagdiriwang ng 126th Philippine Independence Day, 29th National Migrant Workers Day, at 75th anniversary ng Philippines-Korea Diplomatic Relations. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 15, versikulo 2 na nagsasabi, "Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang